Magluluto tayo mga kabiyahero ng favorite naming mga Ilocano, ang dinakdakan. Dito nga ay pinakuluan na natin yung ating karne ng baboy. Tapos inihaw na rin natin siya mga kabiyahero. Tapos siniwa natin ng maliliit kagaya niyan. Ang karne pala na pwede natin gamitin, pwede rin yung laman ng baboy, pwede rin yung maskara ng baboy, kasama yung tenga, atay ng baboy at saka pwede rin yung isaw ng baboy, yung ginagawang chicharon bulaklak. At hindi makukumpleto yung ating dinakdakan kung wala yung utak ng baboy. Nagluto nga ako niyan at pinatikim ko sa mga pinsan kong mga taga Bisaya. Nakalimutan na nga nila yung pangalan nila sa sobrang sarap. Pag umuwi nga ako sa Bisaya, yan lagi yung nire-request na lulutuin ko. Kapag pumupunta nga tayo sa Maynila, yan pa rin yung nire-request na lulutuin natin. Dito nga ay hinihiwa na natin ng maliliit yung isaw ng baboy. Kahit nga sa mga handaan, hindi mawawala yung dinakdakan. Pwedeng-pwede nga rin itong gawing pulutan, kaso ang problema lang, yung tropa mong tirador sa pulutan. Hanggang ngayon nga ay naghihiwa pa rin tayo ng isaw ng baboy. Dahil nga pinagkatiwala sa atin yung luto na to, kaya tayo lang mag-isa ang naghihiwa. Wala man lang makaisip na tulungan tayo. Pero pagdating nga sa kainan, mas nauna pa sila sa'yo. Walang katapusan nga itong hinihiwa nating isaw ng baboy, napasobra na ata natin. Sa sobrang bagal nga natin, katatapos lang natin nahiwa yung isaw ng baboy. Sinunod nga naman natin yung paghihiwa ng sibuyas. Tapos nag-ready na rin tayo ng mga paminta, yung ilalagay natin pang pasarap. Mas masarap nga yan mga kabiyahero kapag nilagyan natin siya ng dahon ng sibuyas or onion leaves. Naglalagay na nga tayo dyan ng maraming paminta, so depende yan sa panlasa natin. Pwede rin natin yan lagyan ng sili, lalo na kapag gawin nating pulutan. Huwag nyo lang damihan mga kabiyahero ng asin at saka suka. Pwede naman tayo magdagdag nyan mamaya kapag depende sa ating panlasa. Tapos yung utak pala ng baboy natin, nilagay natin sa plastic. Tapos sinabay natin kanina sa pagpapakulo sa ating karne. Kapag pinapakuluan natin yung utak ng ating baboy, kailangan kumukulo na yung ating tubig. Siguro mga 5 to 7 minutes na pagpapakulo ng ating utak ng baboy, pwede na natin itong hanguin. Ayan na nga, nilagay na natin yung utak ng baboy. Tapos minikos-mikos na natin siya hanggang sa madurog yung ating utak ng baboy. Kapag durog na nga yung utak, tapos medyo malapot na yung ating suka, pwede na natin ito i-mix sa ating na-slice na karne. So ganyan siya mga kabiyahero. Tapos imikos-mikos ulit natin hanggang sa mahalo yung kanyang sauce. Kapag nahalo na nga natin ng mabuti, pwede na tayong kumain. Ang diskarte niyan mga kabiyahero, kapag gusto nyo ng sabaw, yung pinagpakuluan natin ng ating karne, pwede natin siyang timplahin at gawing sabaw. Diskarte nyo nga lang kung paano nyo siya titimplahin. Dito na nga nagtatapos yung ating pagluluto ng dinakdakan ng mga Ilocano. Masarap to guys, pwede nyo siyang subukan. Ito na yung dinakdakan ng Ilocano. So sira na naman yung diet natin mga kabiyahero. Tara guys, kain tayo.